Sa video natin ito mga boss, pag-usapan naman natin itong bagong drawing exercises natin dito sa AutoCAD, no? Step by step po nating pag-uusapan itong paggawa ng drawing na ito. Para ma-practice po natin yung mga command na diniscuss na natin dati, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin pala no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang unang gagawin natin mga boss no, para magawa ito, gagawin muna natin itong lahat ng circle sa loob. No? Ang gagawin natin, magsi-circle tayo, C for circle, tapos click. Unahin na natin itong circle na diameter 20. No? D for diameter 20. Ayan, no? So ito yon, diameter 20. Ang susunod, itong circle na diameter naman 30, no? C for circle, D for diameter 30 mm, no? Kaya lang i-match properties na natin para parehas na yung line type nito. Ayan. Ang susunod, ito namang mga circle na maliliit na yon na nakapaikot dito sa circle na ito, na yung maliit, diameter 2 yon, 14 pieces. Ayan, no? Gawin muna natin, circle, dito sa quadrant, D for diameter 2. Ayan, na? Ang susunod na gagawin natin, ito namang medyo malaki na ito, no? Diameter 4, pero 14 din sila, no? So, ang gagawin natin, lapitan natin ng konti, C for circle, sa center, no? Tapos D for diameter, 4 mm yon, no? Ayan. So, baguhin natin yung color para sundan natin yung color nito. Since 14 pieces ito, i-array polar na lang natin, no? So, select na lang ito, AR, polar. Ang center point dito sa center ng circle na ito, ilagay natin 14 pieces, no? Tapos, so ito yon, i-close natin. Ito na yon, no? Tapos na ito. Ang susunod, gawin natin itong circle na ito na diameter 40, no? Circle, D for diameter, 40 mm. Ayan, no? Ang susunod ito naman, circle, diameter 50. D for diameter, 50 mm naman. Kaya lang, i-match properties natin, ito yon, na? Diameter 50 ito. So, ang susunod na gagawin nating circle, itong buong ito, radius naman, 50. Ayan, na? Nakasulat naman, R50. Circle, click tayo rito, radius 50. Ito na yon, na? Ang susunod, ito, yung circle na ito, ang diameter naman yan, 7. So, dito yan, no? So, kaya lang gagawa muna ako ng line dito para magkaroon tayo ng guide. Dito, para magawa ito. No? Ngayon na circle tayo rito. Ayun, no? Sa may quadrant, D for diameter, 7 naman. So, ito yun, no? 7, no? Kaya lang magdodraw tayo ng line magmula dito sa quadrant na ito papunta rito, na? Ayan. Ito yon. Kaya lang ititrim na natin itong nasa gitna. Ito. Tapos trim na rin natin ito. Ayun. So, ibig sabihin, ito, nagawa na, no? Ngayon na ito, gagawin natin, ito. So, gagawa tayo ng line dito para maging guide din. 30 degrees magmula rito hanggang doon, no? So, ibig sabihin, ito, 60 degrees ito. Magmula rito hanggang doon, no? So, pwede natin gawin yan mga boss. Magla-line tayo dito sa center. Pagkatapos, i-on natin itong polar tracking. So, na-discuss naman natin yan. Kailangan makita natin yung 60 degrees, no?
Yun, 55, 56, 60. Ayan, no? Maglaline ako rito. Kailangan na gawin natin itong naka-straight na yon, 90 degrees yon. Match properties lang muna natin para hindi tayo malito, no? Itong mga guide na ito, ayun, no? Medyo itama natin para hindi tayo malito. Para ma-check natin kung tama itong angle na ito, meron naman tayong dimension angular dito. Kailangan lilitaw ito na 30 degrees. Ayan, no? So, tama ito, no? Ngayon, pwede na natin gawin ito. Meron siyang ikakopy natin ito. Papunta ron, no? Pwede nating i-copy yan using rotate command, copy option, no? So, select lang ito. RO for rotate. Base point tayo rito. Tapos, merong option dito yung rotate. Ayun, copy, no? Click lang natin yung copy option. Specify rotation angle. So, ilagay natin 60 degrees, no? O, ayun na yun. Nakopy na. So, pwede nating i-trim ito para hindi na tayo malito. Ayun, no? Tapos, ang susunod na gagawin natin, ito, may distansya na 7 mm. So, i-offset natin ng 7. At saka ito, 7 yon, no? Ang susunod na gagawin natin, mga boss, gawin na natin ito ngayon, no? Ang radius niya is 25. Gagamitin natin itong arc command, no? Itong option niya, start and radius. Start siya rito, end siya rito. Ang radius is, pwede na nating i-type, 25. So, ito na yon, no? Ayan yung option na start and radius. Kasi given naman yung radius, ayan, ha? So, yan yung command na arc. Ang option ay start and radius, which is yung radius is 25 mm. So, ibig sabihin, pwede na nating i-trim, no? Erase na muna natin ito. Nagamit na natin yan. Trim na natin ito. Ayun, no? So, ang susunod na gagawin, since nagawa na yung isa, mga boss, hindi na natin gagawin itong nandito, yon, at saka ito, no? So, na-discuss naman natin yung array command, no? So, yan ang kagandahan ng array command. Select ko na lang yung array. Ito, at saka ito. Ayun, no? So, i-type ko AR. Ang center, polar siya. Polar option. Center dito. Ilang items? Nakalagay ang default naman is 6. 6 din naman ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Enter ko na lang. Pwedeng i-trim na lang natin, no? Ginawa natin yung isa, pero in-array na lang natin yung natira, no? So, array polar, i-trim na lang natin ngayon ito. So, yan yung trimming na lang, no? So, madali, no? Kasi isa lang naman ang ginawa natin, no? Ayan yung mga technique na dapat nating ina-adapt. Kaya tayo nagkakaroon ng practice exercises dito para ma-adapt nyo yung technique para mabilis na ma-drawing itong mga exercises natin, no? Dito sa AutoCAD. Ngayon, ang susunod na gagawin natin, mga boss, dimensioning na lang, no? Kailangan tumama yung dimension natin dito sa sample natin, no? So, unahin natin dito sa linear dimensioning. Dapat ito, 7 ito. Ayun, tama siya, 7 mm, no? Tapos, ito naman, i-align natin. Ito, dapat 7 din ito. Ayun, tama siya, no? Pagkatapos, ito naman, angular yan, nagawa na natin. Tapos, yung mga diameter naman tayo ngayon, no? Dimension, tapos diameter. Ito, ang diameter nito ay 50. Parehas, no? Diameter nun ay 40. Dito siya. Parehas.
diameter nito ay 50. Diameter nito ay 20. Ayan, na. Ngayon na ito naman radius niya, no? So ito radius 50 naman. So tama rin. Ito diameter nito 30 pala ito. Ayan, no? So nakalimutan natin. Tapos ito naman, diameter for 14 pieces, no? Ang gagamitin natin dyan, leader na lang, no? Magmula rito, ortho off lang natin. Enter. O, tapos i-type natin, percent C. Ayan yung symbol ng diameter. Tapos 14 pieces, no? Then, double enter. Ayun. So, ito na yan, no? I-adjust lang natin yung distance. Ayun. So, ito, leader na rin lang ang gagamitin natin. Yung sa maliit. Leader. Percent C rin. Tapos, 2 mm kasi yan. 14 pieces din, no? Double enter. Ayan yung kagandahan ng leader, no? So, pwede nating i-type. Itong symbol nito, percent C ito, no? Pag diameter. Pero percent din naman pagka degree. Ayan, no? So, ito yung mga dimension natin. So, ito, radius din pala ito. Nakakalimutan natin. Yon, 25, no? So, check natin, no? Yung dimension, ito. So, ito yan. Pagkatapos dito naman, ito yon. Tapos itong dalawa. Ito yan, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Sa tingin naman natin, lahat ng dimension niya tumama. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, no? Dito sa exercises na ito, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.